Karambol sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola. Kayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Nandito si Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal, July 8, 2024. Good morning ulit. Good morning. Second up na tayo. Oo. Nagkakapalitan ata ng maanghang. Manghang na salita. Maanghang. Buti na lang, mura sili ngayon. Narrow road rin. Kamatis po ang mahal ngayon. Nagsalita kasi si Panfilo Lacson. Yan daw bakbakan sa Senado. In particular, specifically between Senator Alan Peter Cayetano and Senator Nancy Binay. Painful. Painful to watch daw. Ayan. Ay, medyo painful to watch. Hindi ba, Kasi kasi in naman- public, nagbababag sila eh. Quick inquiry, di ba kung Jonat sa mga ganyan? Kasi natural nga naman nag-iinit talaga, mga tao rin yan. Siyempre. But usually the chair, what happens is, will call for a recess. Recess. Tapos agad that Hindi, cool, yung chair nga yung mainit eh. di ba, that cool things down. Ilang beses ko na nakita yan eh. Pagkatapos ng recess, okay na uli sila. Hindi, nagkaroon kasi ng bakbakan na kagad eh. Umpisa pa lang eh. Umpisa. Dahil dun sa... Wala pang hearing, Wala di pang ba? Parang meron na agad na implikasyon na may kalokohan eh. Yung mga ganon. Ngayon po, nung nagsalita si dating Senator Panfilo Lacson ng ganon, nagsalita rin ng Senate President Francis Escudero. Yan daw pong investigasyon ng Senado tungkol sa bakit tumaas ang construction cost niyang Senate building. Oo. Sabi po niya, kailangan daw po malaman kasi hindi pinaliwanag ng DPWH kung bakit tumaas ang construction cost. Hindi pinaliwanag, kailangan na ng public hearing. Hindi kayo nag-uusap muna. Iyon. Kasi dinala nyo yung tapos tinignan nyo yung mga papeles. Ganon. Hearing agad. Yan din ang sinasabi ni Binay, pare. Diba? Pwede naman mag-usap pa, mag-meeting. Kung may mga question kayo, bakit kailangan? I-hearing. Yan. Kailangan daw po mag-hearing. Sabi ni Escudero, kasi para daw malaman, are there ways to cut down on the cost? You can discuss Yung it among... kailangan pa rin public hearing Kaya doon. nga, you can discuss it among yourselves. ito, Masama daw pong pakinggan yung napakataas ng ginagastos ng Senado, naghihirap ang bayan. Yan ang sabi ni Francis. So may epal kayo. Kaya kailangan ng public hearing. Hindi. Hindi rin? That's not justify. Kung ang pag-uusapan lang ninyo ay yung tungkol sa cost, di mag-usap-usap kayo. As it is, building nyo yan eh. As it is, building nyo yan. Hindi pwede nyo speaking lahat yan. Although sinabi naman kasi ni Ping Lacson, yung to review the project, correct yan. Tama. Pero kailangan ba ng public hearing to review? Yun lang naman ang iniisip nila. Yun lang ang sinasabi ni Ping. At saka ito, Yun daw kasi, dahil sa public hearing, nagkabakbakan itong si dalawang senador. kasi silang nagpalit na committee on accounts. Dati na nga. Ang sinasabi kasi dyan, yung wala kasing costings na talagang dyan dahil it's a design and build It's a design and build. So kung magbabago yung design, nagbabago ang mga ganong klase. So you cannot come out with anything concrete, etc. and with finality dyan sa public hearing. Yun lang naman ang sinasabi ni will the public hearing come out with something very concrete, etc. and everything? Ngayon, so hindi pa settled to. No, wala. Bago raw po umupo si Escudero, nakipag-usap siya kay Ping Lacson at sinasabi niya, gusto niyang tignan niya cost ng bagong building.
So, sabi ni Lacson, gusto niya sana makipag-usap kay Cayetano at saka kay Binay para magkaroon ng linaw. Kasi ang nagsimula niyang project na yan, actually, Siya. si Senator Lacson. napunta kay Senator Binay. Tapos ngayon, napunta kay Senator Cayetano. At si Senator Cayetano nag-ingay na. Yun. Although gusto lang i-review yung cost. Kailangan pa ba ng... Hearing, public hearing. Yun lang. Oo, yun lang nga. Kailangan pa ba? Ganun. Yun lang naman ang tanong. Meanwhile, Hindi naman niya sinasagot yun eh. Meanwhile, ang media ay took exception daw sa mga insinuations ni Senator Cayetano na para bang may paid off ano na daw mga media lalo na sa Anong paid off? okay, Kasi sinasabi kasi sa radyo kasi ini-insinuate niya na fielded yung mga questions. main questions kay Senator Binay na pare-pareho daw mga tanong. At sabi niya that this shows na may ops na ginagawa. For Binay. For Binay. Oo. So, kumbaga demolition job Oo, against oo, Cayetano. oo. Sabi nung National Press Club, identify mo sino yung mga anchor na yan na... Ha? Binigyan ng mga tanong. Sabi ni sino ba to? Si Abasola, nakalimutan. Okay. Siya, president ng press club, si Lionel Abasola. Sabi niya, natural lang naman, pag mainit yung issue ganyan, mga Pare-pareho talaga. oo, Gusto ganun kong talaga. malaman, no? Pero hindi mo pwedeng Hindi, sabihin. bakit gano'n naman si Senator Cayetano? Bigla na lamang Ganyan ang- kaaway niya Pero lahat. ganyan din daw nangyari nung panahon nung may problema siya dun sa yung PSC. Southeast Asian Games, yung Tungkol sa pera naman yun. Yun din sinabi niya, merong mga media kayo. Pero walang public hearing yun. Oo, wala. Hindi nag-public Pero daw hearing. yung mga questions daw ng Bayad. sabi niya. Mahilig daw ito yung laging Eh di magbayad ka rin. Kung yun ang problema mo. Ang bawi natin, tinatawag na lang niya buwang o marites si Senator. Anyway. Yun. Well, by the That's a way, side story. Nagyayabang itong PAOK, meron na rin silang lead kung bakit nagkaroon ng leak Sa yung raid sa Porac Pogo. Kaya raw winidraw ng judge yung tawag nito, yung arrest ano ba yung warrant? Search warrant. Search warrant. Search warrant, winidraw ng judge at may nakapag-tip doon sa mga Pogo at nilakad doon sa judge. Okay. So, ang leak within the PAOK. Yun. Meron na raw silang lead. Kayo na yon. Kayo na, Ba't i-announce mo pa? Huliin nyo na lang. Banatan nyo na yan. Tao nyo pala eh. Ibig sabihin, napaka-porous ng organization na to. Nagli-leak na lamang yung mga ganyan information. Hindi ako nagtataka doon pa. Hindi ako talagang hindi. Hindi ka rin nagtataka? Sino kaya yung leak na yan? Oo. Ha? Wala po kinala. Interesting. Maganda kasi, nag-hearing sa Senado ng Pogo, tapos nagbabangayan si... So, tuloy-tuloy po yung problema sa Pogo. Ibig sabihin, nagkakaroon ba ng solusyon dahil sa hearing sa Senado? Kung ba nasosolve ba yung problema, pare, dahil sa hearing sa Senado, may problema sa Pogo. Di ba? Well, nami-maintain Ngayon, siya in the public eye. Ganun nangyayari. So, na-under pressure ngayon ng mga otoridad na ayusin ang Do something. ayusin ang kanilang mga proseso. Thanks to the Mula hearings. sa PSA, immigration, thanks to the hearings. So, Yung, one can look at it that way. dahil dito sa Pogo. Pero, So may public ngayon, the eyes of the public na dyan sa Pogo dahil sa hearing sa Senado. Pwede. pwede. Pero ang sinasabi niyo, okay, marami na tayo na-discover especially insofar as kay Mayor Go is concerned. Dali na yan sa hukuman. Yung bang, bakit nga hindi pa? Bakit hindi pa? Pinatatawag pa ulit nila. Oo. Ngayon, meron pang isang sinasabi, baka pwede raw state witness. Hindi daw kailangan. Si Go Waping. Kailangan daw magpangalan siya ng mas mataas na Sino mas mataas? Well, hindi. I mean, Capo di tutti capi. Oo, yung talaga. The Godfather. Godfather. Siya ay sundalo lang.
So, kailangan dyan mas mataas. Paano kaya yan? By the way, paring Conrad, may nakausap ako, taga-Tarlac siya. Ang sabi niya, kaming mga taga-Tarlac, well, dun sa Bamban, para naman kaming mga na-disenfranchise. Dahil binuto namin itong taong to. Naninilbihan naman siya. Nagkaroon siya ng mga proyekto na kabuti sa amin sa industriya. Hindi naman siya qualified Hindi nanloko siya. Patunayan Totoo daw po. yun sa korte. Meron na. Oo, sabi. Meron na. Oo. Dinimanda na nga ng dinimanda na ng... Hindi, pero yun ang sinasabi ng ilang taga-Bamba na ito'y aming duly elected. Hindi siya official. duly elected Kasi po hindi naman siya talagang qualified Hindi niya nasunod, di ba? Ngayon, ang Hindi pa demand... parang napakaaga daw nating manghusga in the eyes of the law. Hindi, ang demanda ng Mayor Go. Solgen nga ngayon, pinawi-withdraw yung kanyang Birth certificate. birth certificate. Yeah. Kasi hindi naman siya Pilipino. Sinimula na po yung proseso. Pero under suspension pa lang naman siya, hindi pa siya tinanggap. Hindi pa siya tinanggal. Wala, hindi pa sa kinukawaran to. Ngayon, ang suggestion ko lang sana sa ating mga investigador, di ba? Kasama ng Senate at saka House na nag-imbestiga. Pag wala pang huwag naman natin gawin. Parang ginagawa natin teleserye Right. na ang taong bayan na sisira ang ating image pagdating sa mga investigasyon. Ibig sabihin, ito tama ka Oo. Naging sensationalize. Oo, mali. Ang balita po ngayon tungkol dito sa mga nangyayari sa Pogo, sensationalize. Oo, wag naman. Konting kibot, Ito na. nalalaki. Oo. Yan, ganyan. Hindi Although yung siyam na katawan na nakita sa Pampanga, kailangan po imbestigahan muna ng yes. gusto Oo. bago magsalita. Pwede ba yun? Na may na-raid na clinic, Ayan. media agad, Oo. yun pala, wala kayong search warrant, babalikan niyo pa. Eh di, Kasi- yari kayo sa korte. Pagdating na, yun na lang sasabihin. May leak daw. Ngayon, may lead na raw sila sa leak. Ba't hindi nyo muna isolve yung leak bago tayo magpunta sa... Tapos ilabas nyo yung taon within your organization. Sinasabi nyo, nasa organisasyon ninyo Di ba? Ilabas. Ay, ganun Huwag ganun. Kasi, otherwise, wala nang lalamanin ng ating kundi mga ganito. Hindi na natin napag-uusapan yung dapat na gawin. Ito sa agriculture, totoo ito. Dito sa trade, ganito yan. Di ba? Itong tungkol sa West Philippine Sea, dapat ganito. But our public debate or public discourse has become such a toxic discourse. Well, insofar... Parang West Philippines. Oo. Ganun. Well, insofar Meron daw as- nakaparadang monster. Monster ship. Ayon kanino? Ayon kay ano na naman. Kay yan Ray Powell. Kay Powell na naman yan Yung ganun Paano yun? Hindi, well, mabalik tayo dun sa Pogo. Well, the big question talaga rin naman, issues there is, itutuloy ba yung Pogo, ibaba na outright, ganyan. Maliwanag na yun. Well, sabi ng mga officials, ilang opisyal ng House of Representatives, lalo na si kaibigan natin si Congressman Joey Salceda, we should not introduce a Pogo ban. It will kill any inducement of good behavior mula sa sektor na yan. And it will also completely wipe out the incentive for legally compliant licenses. I-tip off yung mga illegal. Mga ganyan. Adelentado rin yan Sino? Yan sinabi niya. Bakit? Paano mo nalaman niya ng effect niyan? Sige nga. Can you show us some Inducement to data? good behavior. O yung titip off nila. Ayan, data. mga illegal yan. Yung tuturo nila. In other words, ang sinasabi niya, speculation pa rin. Yun na nga ayaw natin, speculation. Let's stick to actual okay. facts. And, Hindi, yun na nga, ban or not to ban, police ba natin? kasi litong-lito na Alam nyo, meron din pong mga hanap buhay Oo. na na-create sa Involved. Pogo. Yan lahat ng mga yan walang kibo. At sila sa ngayon ano lang, kumbaga kinakagat lang yung kanilang Kung anong gagawin. nangyayari sa ating takot na kabuhayan, takot. oo. Kasi in the first Yung place, kabuhayan nila kabuhayan natin, masisira. kasi in the first place, pinayagan natin yan Oo. Binigyan natin sila ng mga lisensya Ngayon, So may mga taong lokal na namuhunan. Namuhunan, At yan ang tungkol dyan. kanilang market. oh, O pagkatapos ngayon, may nangyayaring mga kriminalidad at bigla naging sensationalized. Beyond proportion. paano yun? Mula sa Pag rental, meron nangyayari pong mali, Oo. ay isolate natin at i-correct.
Hindi ganon. Hindi yung Hindi yung totally enforcement bad, no, is an industry. It has become an industry. Yung mga nagtayo ng mga buildings, etc. Yung mga nagtatrabaho doon. transport in logistics. Yung logistics nila at lahat. Paano Ayun yan? ang mga kainan. Yung mga ganun eh. Marami yan. Paano yun? Mga nangontrata Oo. ng mga equipment and everything. Hulugan yan. Uligan yan. Paano kung sinara mo, hindi na nakabayad yan. Yung mga ganun eh. Yung sinasabi, gagawin, Kumbaga, OA na OA Oo, yung wag ating ano. naging reaction. Approach Sensationalize dito. naman. Okay. yung approach natin dito. Bakit hindi bawat magkasalang pogo Yeah. Oo. isa-isa? Tapos yung ano yun mo, Si Alice Go, Oh. tuloy-tuloy ang kaso. Pailan nyo ng kaso. yung PORAC, ganun. Ganun din. Di ba? Yung sa Mandaluyong. Ay, hindi pala. Hindi pala. Yung mga... Di ba mga ganon? Kagaya niyan, yung sinasabi natin clinic, kung nagtayo siya ng clinic, it will cater to everybody. Nagkataon lamang na may mga dinala doon ng mga... O paano? Di ba? Nagtayo ako ng clinic nga eh. Illegal daw yung clinic. Paano naging illegal yan? paano yun? Ano ba ang definition ng illegal na clinic? Wala lisensya. Yan, oo. Ganun nga ba? Hindi po sinabi. Basta illegal Basta clinic. illegal lang. At Pogo-related. Isipin mo, Pogo-related na kaagad. Ayan. Di ba? So, ano po yung... Chinese looking eh. Look, Nagmamarcha, papunta pa akyat ng clinic. Baka yung PLA, may nakayanip. Hindi, yung mga murdered in Pampanga. Oo. Yun. Siam. Paano nilang nalaman Chinese nationals? Oo, mga ganun. Malaysian, Vietnamese, na-identify na ba? Ay, Kasi hindi mo naman masasabi ang nationality just by looking. looking at it. Oo. Kailangan meron pong katibayan niya na papeles. Kundi, hindi mo masasabi kung anong nationality niyan. Yung mga ganun eh. Huwag naman ganun. Ayusin na. Parang yung ginagawa lang ni Cayetano yan. Mag-ingay ka muna bago lahat. Yun. Tapos, accuse mo ang media ng bayaran. Tapos. Wala na, lagot na. Tapos na. Wala na ano pa yun? Ano pa? Wala nang pupuntahan yun. Wala na pupuntahan. Ano pa gusto mo mangyari? Tapos na. Kumbaga, sinara mo na yung argument, yung debate, conversation, halimbawa. May dialogue. Nagda-dialogue kayo. Bigla mong pinasukan ng gano'n. Bayaran naman yung di-shot na. Wala na kagad yun. Wala na kayo pag-uusapan. Oo. Bayaran yan eh. Paano? Mabigat ang mga ganito. There has to be some ways by which na maayos natin na mabuti yung ating lalo na public discourse. We are not talking about ordinary people. We are talking about officials of government. Alam mo, Okay. iisipin mo yung nangyari kay Harry. Di ba? Oh. It may be unfair to him. This Maybe. was a legitimate Yes. legal consultancy he Yes. was conducting there. Nung panahon na hindi naman masama ang Pogo. Precisely. Nagkataon lang, may kasama siya, may mga kasama siya. But other than that, di ba? Wala namang masama. Well, ito, ang ginagawa. at least gusto ko to. Central Luzon pa rin to eh. Ano yan? Si President BBM, pinirmahan niya na maging special economic zone. Yang isang malaking area sa Victoria, Tarlac, mahigit almost 300,000 square meters. Legitimate na, hindi to running of the bulls na monumento. 30 hectares. 30 hectares. Malaki. Yung pharmaceutical, ano. Uy, Victoria Industrial Park. pharmaceutical bang ilan? Parang ilalagay. Well, aside from kailangan talaga natin yung pharmaceutical. Yung trabaho, ibig sabihin, malalabas ng mga urban centers. Nadi-disperse dun sa... Ibig sabihin, Victoria, hindi mo naman masasabing urban center yan. So, doon nilagay yung special economic zone. Yung paligid nun, pare, magkakaroon tayo ng catalyst dyan. Catalyst kagad yun. Catalyst. Ibig sabihin, na compared mo naman dyan sa Arcovia, binigyan. Naman. Hindi ba? Ano ba yun? Extremely accessible. Nandyan lang sa C5. Pero kailangan nila ng PESA registration. To ease Kasi- of doing business. Kailangan nila PESA registration kasi po may glut sa office space. Gusto nila makalamang doon sa iba. Kailangan nila ng PESA, ng tax breaks. Malalamangan ko ngayon yung Ayala. Wala kayong ano. Malalamangan ko yung Robinson. Wala kayong pesa ano. Di ba? Education. Yun ang mahirap doon eh. Pinapaboran mo yung isang grupo
para makalamang dun sa... But that's the nature of business. I can offer something infinitely more than these guys. Kaya ako'y binigyan ng Oh, gobyerno. pero don't do something illegal. Sa akin, illegal yun. Di ba? Mag-R&D ako. Ayusin ko R&D. yan. I'll come out with Science-based. Science-based. Okay? So what is the science-based? Hindi, ayusin ko to. This is going to be an AI hub. Oo, Yeah. ayan. Artificial intelligence. Ang mga locators dyan, ano yan? Yan. Talagang high-tech. branded, high-tech yan. May small machinery pa kami. Yung mga Ganyan. Tapos meron pa rin po mga ibang naka-line up na special economic zones. Outside. Agro-industrial Yan. naman. outside, Yun ang gusto ko. outside of Metro Outside Manila. of Metro Manila. Agro-industrial, ano? Sana mabilis na yan. Oo. Well, Magaling naman yung ano si eh. Secretary Pascual of the Department of Trade and Industry. Okay. Ito na, sabi niya yung 19 billion ba? He's not involved. Ang Hindi ba siya involved? Ang Hindi siya. involved 19 dyan, billion, doon daw pupunta. Yung Director General niyan, si Director General Panga, talagang matagal na yan dyan sa ano, matagal na yan sinasabi. Homegrown, Homegrown ito. Unahan ko lang yung press release, baka i-claim niya yan eh. Yan, yung kasama yan sa 19 billion na sinasabi ko. Kasi noon, if you remember, there was, during the time of President Duterte, Sinaching Plaza, nag-away yan. At saka ito, si Director General Panga. Deputy niya to eh. Okay. Sabi niya, ma'am, di ba, noon ini-insist kay President Duterte, napirmahan na there were about 22 na Metro Manila. Sabi ni Director General Panga, ma'am, di ba dapat Nasa nasa labas. labas tayo? Oo, Ba't bakit- naman natin ini-insist ito? Yeah, yung ball. Yung Capital Commons. Pesa yan. Superior niya yun, si ano. Oo, Director General niya yun, siya, Deputy. pero Ako, masamain yun ni ano, nung Director General. Hindi, bago mo ba si Duterte, may pinirmahan pa. may Yan na project. Oo, mayroon eh. Oo. May napirmahan na ganun eh. Kaya Ito naman sa Arcovia, ano yan eh, salamat sa Apo. Oo. Ang pumirma niya naman si Bersamin, di ba? Ngayon, ito. Hindi nga eh, makakahindi ka ba sa Apo? Oo, sa bagay. Tapos ngayon ito, si Director General Panga, yun na yung kanyang Okay. formula. Ilabas itong mga ito. Hindi lang niya napigilan yung iba. Ayan. Wala tayong magagawa. Pero gusto ko yung agro-industrial. Yes. Kung doon makakonsentrate, ibig po sabihin ng agro-industrial, yung mga processing ng mga tanim, yung ganyan, packaging man Cold lang, storage, yung mga ganon. distribution, yan, mangyayari. Pati design, marketing, doon na rin, no? Para... Meron daw nga cold storage na gagawin doon sa Nueva Ecija. Malaking cold storage para sa onions. Which is okay. Kasi Good yan. tinatapon sa Kasi kalye. nandun doon ang ano eh. Oo. Nandun yung onion Sibuyas. producing eh. Oo. Rizal, yung mga ganyan. Okay. Doon sa Nueva Ecija to. New Basiha. Sana sa kaya lang, problema sa Mindoro eh. Yung electricity. Ha? Maglagay ka doon ng cold storage. Gagawin na lang ng paraan yan, yung IPIRA, i-amend Oo, i-amend na daw ipira. mga 20 years from now. Doon ako nagkakamot eh. Gagawan na raw ng paraan, i-amend na yung IPIRA. Ikaw naman. Ganun ba? Oo. Pero sa akin, hanggat kontrolado po yung power... Industry. hindi yung industry, yung policy. Yung policy ng power, hanggat kontrolado ng mga may sariling interest dyan sa industry na yan, mahihirapan tayo. Di ba? Hindi naman daw sariling interest. Nagmamalasakit lang sila Galing. sa bayan. Kaya nila gustong Kaya gusto nilang. kontrolado nila ang policy. Oo. Mamalasakit. Anong klaseng regulatory capture yan? Monopolize nyo na yung policy. Bakit gano'n? Di ba sinabi natin And why does the government agree? Allow Allow it. it. Di ba parang matagal natin sinasabi tayo ni na parang Joel. Tatlo lang ang gagawin sa Pilipinas. Nandito na investors. Number 1, pababain mo ang presyo ng power. Kuryente. At saka other utilities. Number 1 yun. Infrastructure. Ano yung utilities? Tubig, kuryente, Yan. internet. Yan. Yan. Tayo pinakamahal na internet. Sabi ng World Bank, tayo rin pinakamahal na tubig. Yan. Ang kuryente, tayo pangalawa lang tayo. Pangalawa lang. Pangalawa lang naman. Ano tayo ng Japan. Number 2, Ano? infrastructure. Bilisan.
Ang ginagawa ni Secretary Goyan, Ideko. Ayun. Yun. Yung po flagship ni isa, wala pa nasimulan dyan sa flagship. Number 3, ayusin nyo yung food security, food production, etc. Yan, agriculture. May subsidy na. May Yan. subsidy na sa... Sabi ng mga, babalik na lahat yan. Kasi yung mga health education susunod eh. Siyempre, oo. Nakalimutan nga pala. Yung mining, sabi ko, wag niyong pag-usapan yung mining. Kasi kung walang elektrisidad na maayos, Wala rin dyan. wala yan. Yan, oo. Electricity, power ang talaga. Oo. Paano, kagaya niya, one big example, matagal na nakabinbin yung Nonok Island. Yung Nonok Island is the Nickel Island. Parang nandun Yan na, pong kompleto nickel, na lahat. Yung march ng buong mundo towards renewable energy. Isa sa mga importanteng metal, Nickel. Okay, kailangan nila yan. Meron tayo. Yan ang tayong pinakamarami atang. Oo. Ano? Mababaw lang, hindi mo kailangan na hubukay ng gaano ka. But right now kasi, ine-export natin yung Yung lupa. At ang lumayaman ay yung... Siyempre, naproproseso doon. What we should do is we can weaponize this in our favor para tayo ang atahan nila. Ganyan ang ginawa ng Indonesia. Oo. Inold nila yan. Oo. Puro process na. Oy! Ay, 9:32 ng umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit ngayon, July 8. 8, ano yan? Swerte, lucky number. Lucky number. Lucky number. Magkano ba Ocho. ang loto ngayon? Malaki ba? Hindi ko na... Hindi kasi ako tumatama dyan eh. Hindi pa. Hindi ako tumataya. Hindi ka tumataya ka, hindi ka tumataya. Ay, hindi ka talaga tatama. Mahirapan. Pag yan nanalo ka na hindi ka tumaya, delikado yun. May nangyayari. nangyayari. May nangyayari. Okay. By Yan. the way, May, napag-usapan kasi lang, mabalik lang ako doon sa power, sinasabi ni Kong Jonat, yung isa sa pinaka-numero 1, ma-address mo lang yan. Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisaca na Okay. hindi kaya ng Philippine economy yung fast transition to a dominant renewable energy mix, yung mas maraming renewable energy. Talagang depende pa rin tayo sa... sabihin niya kay Lutilla yan. Oo. Si Lutilla, yan ang sinasabi. Ang baba pa rin, ang bagal pa rin ang share ng renewable energy projects. Regardless na nagpapapasok daw tayo, full ownership na daw ang mga renewable energy projects dito. Yung Anong tingin nyo? Hindi nga. Ang renewable, ano bang gusto natin? Solar lang? Wind? Wind. Ayan. Ano yung mga ibang means? Sinasabi, merong project na natural gas. Di ba? Bakit yung mga yun binabara? Oo, yun. Parang, Hindi naman sinasabi puro coal eh. Meron namang iba. Kung mahirapan nyo, yung ano kasi, renewable solar, hindi pa siya pwedeng base load. hindi. Napaka-konti nung megawatt per yung yield. Hindi siya ganun ka-reliable. Ito. So, yun ang sinasabi ni Balisaca. Oo. Hindi pa tayo ready. You have to buy time, sabi niya. Yan din yung policy ni Duterte nun eh. Yan din na sinabi ni Noynoy. Oo. So, we are talking about administrations. Sabi kasi, yung mga ibang bayan, pinipilit tayo to switch to renewable. Sila Mayayamang bansa. Oo. umunlad na sila eh. Tapos na sila. Using Coal. fossil fuel. Lahat Ngayon yan. tayo, we are on the verge. Ayaw nila tayong gumamit ng fossil fuel. Matagal na, criticize tayo dahil bakit daw tayo... matagal na bakbakan yan. Matagal. Ganun din naman loko kayo. Sinira nyo na yung atmosphere, yung Planeta, climate dahil sa inyong ginawa. Tapos ngayon kami hindi pwede. Bigyan nyo kami pera. Ayaw naman. Kasi meron pong ganyang fund. May fund na dapat yung mga apektado ng climate change, countries like the Philippines, makakakuha doon. May access.
Ay, wala pa yun. Wala pa yung fund na yun. Ang problema nga dyan, wala pa yung framework. Yung nasabi ni Secretary Balisacan na tama yung sinabi mo, yung solar batteries would dramatically change the energy ecosystem. Kaya nga ba sa nickel, Tama yan. Tama yan. Hindi ba pwedeng doon lagyan ng planta doon sa lugar? Tama lahat yan sinasabi ni Secretary Balisacan. It will dramatically change, of course. What, 50 years from now? Ayun, matagal na. Ganun yan eh. So in the meantime, what are we supposed to do? We'll wait for this. Nga. Nga tayo. Ganun ba yun? Baka kakanganga mo, pasukan ka na lang. Oh. Yan ang problema dyan. Ngayon, in the meantime, meron din naman mga, halimbawa, coal. Halimbawa, coal. May green coal eh. Why are they using that in the US? Germany. Germany. Nuclear. Yung nuclear naman, Ang tagal na niyan, pare. ang hirap ng permitting na ginagawa ngayon ng mga yan. Yung nuclear groups. Aside, discuss tayo ng ganyan. Meron ba comprehensive plan? Tayong nakita na DOE? ng DOE? Hindi po, wala. Bits and pieces, nagsasalita yung ating Energy Secretary. Oo. Kumbaga, palagi pong ganyan. Lagi may master plan. Panahon ni Duterte, lagi ko sinasabi yan, ang balak, ang target, based on projections na kakailanganin ng economy, 2,500 megawatts. At least may pero silang planong ganon. 12,000. 2,000 a year. So in 6 years, Oh, 12. 15,000. 15,000 megawatts. At least meron silang ganong plano. Although hindi sinunod ni Cusi. Yun lang ang naging problema doon. Dito ba, meron ba si Popo? Na Ano plano? yun of various kinds. Yung 2,500 a year. A year. Oh. Various yun. Iba-iba. That included coal. Oo. Ngayon, Tsaka natural gas. natural gas lahat, etc. Geothermal. Windmill, mga ganong klase. Actually, what we are trying to work out right now is a revival of the original Velasco plan. Ang problema yan, yung Velasco plan na yan, nabinbin na at nagkaroon na ng problema yan because of EPIRA. Kasi iba na eh. Iba na yung nangyari eh. That particular plan, now we are trying to revive it. But with all the constraints under the present regulatory framework. Kaya nga, gusto nga i-amendya ipire. Ang dami pong, kasi may mga nag-magic dyan eh. Nung ginagawa yung ipira, ang lupit ng lobby dyan. Kamag-anak, gano'n. Paano daw mababawi ang costs nila? Kaya Yun na lang. Hindi nga, paano naging magkakampi ang distributor at saka generator? Ang talaga related dyan na business, meaning kuryente, yung kable, distributor at saka transmission. Oo. Ang talaga hiwalay dyan dapat, Ang, yung producer, hindi kasama generating plants. Bakit naging Kasi magkakampi? pag nagkasama yung incestuous na ang tawag dyan. Ayan, oo. Diba? Bakit nagkasama yung distributor at saka yung generator? Kasi yan ang business model ng Lopez. Mga iba. Ng Lopez, yan na nga. So, yan ang nasunod. Dahil sa lakas ng At that time. time. Mga ganong klase. Ngayon, Tapos yung pass-through. yan. Another. Walang kalaban-laban. Pag merong gastos, ipasa sa consumer. Paano kung mismanage ka? Kung tatanga-tanga ka? Paano yun? O kaya, iba mga ginagawa mo. Ano yung iba? Nagpapadala ka ng mga tulip sa Saan? girlfriend mo. Tapos charge sa atin. Tapos charge mo sa O kaya yung iyong electricity, sa bahay mo, sa business mo, kinakarga mo sa sa systems loss. Ayun. Tinatapos ka. Tapos, Tapos, kaya systems loss, automatic yan. Tayo bayad yan. Tayo bayad nun. Whether or not ang may kasalanan, yung Sila, mismanage nila. mismanage sila. Yung ganong klase. Pagkatapos, iisa pa lang ang service contract natin na naging ayos. And then, nasira pa. Yun. Yung malampaya. Nasira yan. Mukhang basyo na raw. Oo nga, pero pinagkikitaan hanggang ngayon. Kasi that is... Hindi kaya kitang yan, dapat atin na yan. Hindi ba? Dapat sa national Yun na nga eh. government na yan eh. Akalain mo na ibenta pa. Naibenta pa. Sarap ano? Anyway. May tumiba pa ka mo? Nako, May tumiba pa, akalain mo. grabe. Ito,
Pero gusto ko lang isingit to, parang Jonathan, Joel. Yan ba yung... Yung painting ni Fernando Amorsolo. Merong nakalagay po yan dyan sa Museo de Cinco Hofileña Museum. at 5 de Noviembre Street. Yan sa Bacolod yan. Ha? Sa Yung Bacolod. sila'y kasi, nakapunta ka na ba dyan? Dalas ako dyan. Ano na yan? Old houses. lumang Yang babae sila'y, ano? Kaya naging tourist, ano po yan. Attraction yan. Yung mga old houses na yun, kinonvert nila. Halimbawa, isa dyan nga, yung naging Hofileña Museum. Na may kainan yun. May kainan. Ang ganda. Ang ganda. Tsaka hindi lang, mga paintings dyan, di ba, yung mga Juan Luna, Hidalgo, ang Kyuko. Collector's item. Ben ka, dyan din eh. Nakita. Yung Mango Harvesters po ni Fernando Amorsolo, ninakaw raw ng 2 guests. Napaka-brazen ng pagnakaw naman eh. Ano yung malaki o yung Maliit siya, malaki. Ano siya, yun ang 12 by 18 inch. malaki na rin yun. Malaki na rin. Malaki na rin yun. Sinilid sa bag. Kuwang-kuha daw sila ng CCTV eh. Ano Isang sinilid lalaki, sa bag? yung lalaki at babae, yung medyo distinguished looking nga daw yung babae, mga mukhang professional thieves at alam nila yung gagawin. Malaki bag, parang yung mga bag ngayon. Bakit walang bantay? Kasi nagsumali sa tour. May tour yan eh. Ngayon later, tapos na yung tour, umakyat pa yung 2. Akala nung security guard, jijingle lang o whatever. Ayun ang mali hindi akala. sinundan. Tapos ayun pala, yung tanong mo kung Jonathan, kung nakita mo mga bag ngayon, yung tote bag, malalaki yun eh. Pero hindi ba ini-inspection yung paglabas mo? Of course. Ini-inspection. Hindi, tsaka hindi pwede magdala ng bag sa loob ng Oo. museum. Hindi, Iniiwanan yan. Natutupian na maliit. Then, pagbubulat-latin mo na, ganyan kalaki. Hindi, paglabas niya, may dala Yun siya. lang, Ano, may sa dala galing siyang yan. bag. Yun ang dating. Mahina rin ang security. Mahina rin security. So ngayon po, nagbibigay ng 25,000 cash reward daw ang LGU na sila'y. By the way, yung Mango Gatherers, yan yung painting ni Fernando Amorsolo na ninakaw. Ganda, no? By 46.72 million nung na-auction niya noong 2018. Talagang mamahalin. Tagal na yun, ha? 2018 pa. 12 by 18 inches. Yeah. Malaki na rin yun. Malaki na rin yung 12 by 18. Dinonate po to ni, doon sa museum ni isang famous art collector dyan sa Negros. Si Hofileña, Ramon Hofileña. Yeah, mga Hofileña, sikat siya sa Sikat. Ano na, din yata siya ngayon eh. Yung Hofileña, one of the Hofileñas is the Dean of Ateneo. Oo. Yeah, mga matitindi yung mga H.R. Ocampo, Hidalgo, ang Kyuko. Alam nitong nagdakaw. Vicente Malizala. Ano kukunin nila, di ba? Ang akin naman doon, security, pinaakyat ulit. Pero alam mo, binebenta yan sa underground lang. Oo. Kailangan po dyan na matinding police work. Ito ha. Pero yung bibili niyan, alam na niyang nakaw yan. Siyempre. Hindi. Pero ikaw, meron talagang gano'n. Bibilin mo yan, just personal knowledge na nasa akin yan. Oo. Nakatago yan sa bahay, di mo dinidisplay yan. Hindi mo pwede iyabang yan. Ganon. Oh, pero you know that you own it. Mango Harvesters. Oo. Nakalagay doon. Actually, sa Bakit sa iyo ba yan? Yung harvesters doon sa Hofileña, 10 lang yung mango eh. Ito, 12. Dami. Isang kaing eh. Isang kaing eh. Oo. Ang daming ganon. O kaya yung dodoblehin? Pare, Pero ba, it tells us something about your security. Yes. Lalo na sa mga museum. Scams. Cyber security, ang hina natin. Yeah. Museum, mananakawan in broad daylight na nilagay lang sa bag. Pwede ba? Hindi daw mukhang mga magdanakaw eh. Nakabihis. Ano? Hindi. Yung kayo magnanakaw, yung mga Hindi sila nakabihis Chinese eh. Hindi mo naman masasabi sa bihis lang kung magnanakaw o hindi magnanakaw. Precisely magdadamit nga ng maganda. Oo. Ito naman si Joe. Yung mga iba nga nagnanakaw, Merkana nga. Naka-Amerikana. Masikip pa nga yung Amerikana eh. Sige pa yung Amerikana. Or nakabarong eh. Ito talaga. Joe, Anyway, nananawagan si Mr. Hofileña, di ba? Siya ba? Yung... mananawagan tayo Silay. lahat. Silay. Tayo lahat. Grabe, national treasure. National treasure yan. Morsolo. At ang maganda, may social media campaign na para, di ba? Para Matrace. matuntun, matrace. Kung merong magbebenta niyan, sana merong magchuchu. Oo.
na pagbebentahan. Ang problema dyan kung ilabas ng Pilipinas. Yan. Doon na sa labas yan. Doon na makikita Now, yan. again, merong, di ba, At doon pwede mo natutuntun din yan, di ba? If Di ba, all of, ang ginawa ng central bank doon, yung mga Nawala. arts, Artworks. works of art, na napunta sa ibang bayan, pinagbibili nila. Kasi why? Heritage natin yan, Oo. nandyan. Ayan, pinagbibili nila yan. Grabe pala tong Amorsolo na yung gathering mangoes na to. Pininta to ni Fernando Amorsolo noong 1936. Nung panahon na hindi pa siya Sikat. ganun kasikat. Kaya pala umaabot ng 40 milyon. Oh, kasi ano na yan, rare eh. Rare. At saka Amorsolo is a national artist. Alam talaga nung dalawa kung ano na nakawin nila, no? Talagang project Nakakaintindi. nila o nakakaintindi. Pero meron mga polis po na master nila yan. Alam nila kung sino yung mga sindikato dyan. May sindikato rin dyan eh. Meron. Yung mga fake arts, marami na ngayon yan. Ang napakalaking racket ngayon yan. Yung fake, art. yung kuhang-kuha. Oo, Ikuhang-kuha nila. fake nila. Except for some one or two na medyo maliliit lang na ano. Kayang... Ang kasi- matindi, ino-authenticate. Yes. Kaya Yun ang problema. nakakalusot. Kaya ang krimen na rin yan. Ayan, patay tayo dyan. Mahirap sugpuin yan. Pero nakakalungkot yan, yung ganyan na... Makikisama ka sa ano, tapos magtutur kayo, yung pala ang gagawin mo, Nanakayo mo. Ang nananawagan pala si Solomon Locsin, Negros Occidental Historical Council Chairman. Sana ma-recover daw. Yung ano. Sana nga. Sana nga po. Yung mga meet-tip dyan, kung meron kayo marinig, may 25,000 ang reward ng Silay City government. Ito, walang reward to, pare. Mukhang arbitration na mangyayari dun sa MRT3 trains. Ay, oo. Hindi nagagamit yan eh. ano yun, Dalian? Ayun. Yan pong MRT train, nung panahon ni Noynoy, nag-order ng train sa Dalian, China. Dahil daw isang gagamitin Ang original- ng mga train na yan. Isang gagamitin. Sa MRT3, EDSA. Yung EDSA, hindi yung Ang mga, original niya, LRT Chicos, line, no. Czech Republic dapat. Czech Republic, ang Kasi original. yun ang original din yan eh. Oo. Ang design niyan, Para MRT3, light. light rail. Ibig sabihin parang tram. Oo. Light. Commuter, ano talaga. Ang binili nila, panahon ni Noynoy, yung... Heavy. Hindi po bagay. So, nagkaroon ng kasuhan yan. Hindi magamit yung tren eh. Ang sabi po ng DOTR ngayon, baka magkaroon na lang ng arbitration case against Dalian. Kasi yung kanilang diniliver, hindi po angkop, hindi ayon doon sa kontrata. Minadali yun eh. Minadali. Yung Dalian train na yan. Yung mabigat yung diniliver nila kesa doon sa specified in the contract. At In the first place, hindi naman sila talaga gumagawa ng ganun train. Oo. Ba't yan ang kinuha nyo supplier? Napakatanga naman. Hindi naman. Hindi tanga yun. Hindi naman tanga. Hindi tanga yun. Mautak nga, Utak. wise. Wais. Kumita. Wais yun eh. Wais. Napakadami po nangyari dyan kasi ang unang nagreklamo dyan yung Czech ambassador. Mismo. Oo. Openly Openly yun. You don't do that in your host country. Pare- Sinabi niya, Openly. kinikikilan siya. Siguro talaga. At kamag-anak daw Sabi niya. ng presidente. Siguro lantaran kasi nung nilapitan siya kung ano. Hindi lang tantaran. Hindi, napakalaki nung hinihingi. Oo, yun na nga. Matindi. Sabi naman sa kanya, kami naman ay magpipilgrimage lang sa Prague. sa- Bakit naman yan ang sinasabi mo na naninigil kami? Hindi. Pumunta lang Pilgrimage lang naman. Pilgrimage kami. What are you So talking nagsisinungaling yung ambassador. Sinungaling ka. Yan. Kaya hindi tinuloy yung deal. Oo. Hindi talaga hindi matutuloy yun. Laki-laki ng hinihingi. Laki ng hinihingi niya eh. Nila eh. Tatlo yan, Ang sabi po ngayon ng DOTR, kapag pinilit nila yung train na nanggaling dyan sa Dalian, Masisira yung truck na yan. una. So, paano yung maintenance cost Oo, niyan? masisira yan. Mataas ang maintenance cost niyan. So, merong penalty dapat yan. Ayaw pumayag ng Dalian.
So magkakaroon sila ng arbitration. Baka daw sa Singapore. Tagal na yan eh. Ilang billion yan? Noy yan. Sino kaya? Speaking of trains, ang balita, well, may nabalitaan ako over the weekend, yung LRT, yung LRMC, di ba? Ano yan? Joint Yung venture ng, Ayala. Yung LRT1 extension. Oo. Oh. Parang gusto na i-dispose na ng Ayala yung kanilang share doon sa... Hindi, pinapa-take over na nila Pinapa-take kay over MVP. nila kay MVP. Si MVP naman, siyempre, ewan ko, siguro this is negotiations. Masyadong mataas ang presyo nyo. Kaya nagkakaganunan. Hindi, now- mag-partner yan. Ha? Oo. Pampasira Kaya ng... pinatitingin, Pampasira ayaw naman ng- ni Bilyar, kahit nadalhin doon sa hanggang doon sa... Pampasira ng Image ng image ng Ayala yan. Ayala. Oo. Kaya nga pati Manila Water, dinispend. Grabe ang Dinispend siya na. regulatory capture na nangyari dyan. Ba't sila Panahon sumama din in ni the first Pinoy. place? Hindi. Yan, baka si Ricky Rason nung tumitingin, baka bilhin. Naku po. Binili na niya yung tubig, di ba? Well, anyway, yung MRT3, ang laki-laki ng problema, and yet, ang plano, i-privatize yung operations. Baligtad dyan eh. Tinayo ng private sector, nag-ooperate government. Baligtad. Dapat government magtatayo. Halimbawa, kamukha ng airport, tapos ibibigay sa Aboitiz. Ang kikita yung Aboitiz. Ba't yun na lang pa-operate doon sa private sector na nagtayo dyan? Tapos na. Dapat. Yun ang kontrata daw. Oo. Pinakintab naman nila yung release kayo. No? Ayan, okay. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Manal, hanggang bukas dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ. Right? At ito, kumikintab din to. Kumikintab! Makintab na makintab. Makintab! Na masikip na blazer. Ayan. Kunit. Hindi ko lang alam kung nando sa loob yung mga sardinas. Nakatakot. Ha? Nakatago. Nakatago. Sa blazer. Ronda Pilipinas kasama ang award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. Carambola, carambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.